Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, inihahasik ni Kristo ang kanyang sarili upang tayo ay mamunga at maging malago. Tulungan nawa tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang biyaya, lalong-lalo na ang kanyang awa at pagpapatawad, upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Jesus, ikaw ang binhi ng buhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Pinagkakalooban mo kami ng iyong sarili upang kami ay makapamuhay ng tapat at mapayapa. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. At nawa kami ay maging mabunga upang maging bahagi kami ng iyong banal na paghahari. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan nawa tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Ama naming makapangyarihan, nililiwanagan ng iyong maaasahang ilaw ang mga naliligaw na iyong pinababalik sa daan para ikaw ay matagpuan. Ang mga kabilang sa nananalig sa iyong anak ay pagkalooban mong makapagwaksi sa lahat ng salungat sa ngalang Kristiyanong sa iyo ay tinanggap upang ito ay talagang mapangatawan ng ganap. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Ang ulan at niebe, paglagpak sa lupay, di na nagbabalik. Aagos na ito sa balat ng lupa't nagiging pandilig. Kaya may pagkait butil na panghasik. Ganyan din ang aking mga salita. Magaganap nito ang lahat kong nasa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nagbunga ng masagana, binhi sa mabuting lupa. Nagbunga na masagana, binhi sa mabuting lupa. Umuulan sa lupain, ganito mo kinalinga. Umuunlad ang lupait, tumatabaya ang lupa. Patuloy na umaagos ang bigay mong mga batis. Sa halamang nasa lupa ay ito ang dumidilig. Ganito ang ginawa mo na hindi mo ikinait. Nagbunga na masagana, binhi sa mabuting lupa. Sa binungkal na bukirin, ang ulan ay masagana. Ang bukirin ay matubig at palaging basang-basa. Sa banayad na pag-ulan ay lumambot yaong lupa. Kaya naman pati tanim ay malago at sariwa. Nagbunga na masagana, binhi sa mabuting lupa. Nagaani ng marami sa tulong mong ginagawa. At saan man magpunta kay masaganang masagana. Ang pastulay punong-puno ng matabang mga kawan. Nagahari yaong galak sa lahat ng kabuluran. Nagbunga ng masagana, binhi sa mabuting lupa. Gumagala yaong tupa sa gitna ng kaparangan. At hitik na hitik man din ang trigo sa kapatagan. Ang lahat ay umaawit, sa galak ay sumisigaw. Nagbunga ng masagana, binhi sa mabuting lupa. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, sa ganang akin, ang mga pagtitiis sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa ihahayag na kaluwalhatiang sa atin. Nananabik ang sangnilikha na ihayag ng Diyos ang kanyang mga Nabigo ang sangnilikha hindi sa kagustuhan nito, kundi dahil sa ito ang niloob ng Diyos. Gayunman, may pag-asa pa, sapagkat ang sangnilikha ay palalayain sa pag-aalipin nito sa kabulukan at makakahati sa maluwalhating kalagayan ng mga anak ng Diyos. Alam natin na hanggang ngayon, ang sangnilikha ay dumaraing sa paghihirap. Hindi lamang sila, tayo mang tumanggap ng Espiritu bilang unang kaloob ng Diyos, ay napapahimutok samantalang hinihintay natin ang pag-aampon sa atin ng Diyos, ang pagpapalaya sa ating mga katawan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Diyos ang buto ng tanim ni Heso Kristo upang tumubo sa tao. Sumainyo ang Panginoon, At sumainyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noon ding araw na iyon, si Jesus ay lumabas ng bahay at naupo sa tabi ng lawa at pinagkalipumpunan siya ng makapal na tao, kaya sumakay siya sa isang bangka at doon naupo. Nasa dalampasigan naman ang mga tao at nagturo siya ng maraming bagay sa pamamagitan ng mga talinghaga. May isang magsasakang lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghahasik ay may binhing nalaglag sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May binhi namang nalaglag sa kabatuhan. Sapagkat manipis ang lupa roon, sumibol agad ang binhing iyon, ngunit nang mapabilad sa matinding sikat ng araw ay agad na natuyo. Palibhas ay walang gaanong ugat. May binhi namang nalaglag sa dawagan. Lumago ang mga dawag at ininis ang mga iyon. Ngunit ang binhing nalaglag sa mabuting lupa ay nag-uhay. May tig 100, may tig 60 at may tig 30 butil ang bawat uhay. Ang may pandinig ay makinig. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ay nasa 15 linggo sa karaniwang panahon, halos kalahati na ng ordinary time. Ang ordinary time ay tatakbo hanggang isa 33 linggo, 15th Sunday na tayo. At ngayon, nagpapatuloy ang pagtuturo ni Jesus doon sa mga alagad. At narinig natin ng isa sa mga pinakakilala at pinakatanyag na talinghaga ni Kristo, ang talinghaga ng manghahasik o ang parable of the sower. Kapag, alam na po ninyo, na kapag sinabing talinghaga o parable, hindi mo ito pwedeng unawain sa isang literal na pamamaraan. Kaya sa madaling salita, hindi nagtuturo si Jesus tungkol sa pagtatanim. Kasi, sabi niya rito, yung binhing nalaglag sa mabuting lupa, nag-uhay ng tig 100, tig 60, tama ba? 60 at tig 30 mga uhay. Ibig sabihin, ang bawat uhay may 100 grains. Na kapag nilahat mo, ang magiging ani nito ay 100-fold. Ang mga nagtatanim ng trigo na Hudyo, alam nila na kapag ang kanilang itinanim ay pumalo ng 7 ulit, 7-fold, napakalaking tubo na nito. Kaya yung makasampung ulit ka, maging 10-fold, ngayon namang nag-o-on itong mic na ito. Tingnan mo naman itong mic na. Okay. Kapag nakasampung ulit ang inani mo, imposible yun. Imposible. At sabi ni Jesus, 100-fold, 60-fold, 30-fold ang magiging harvest. Kaya hindi ito tungkol sa literal na pagtatanim. Tungkol saan ba ito? Ngayon, alam ko po na narinig na ninyo sa iba ring mga pari, sa ibang mga sermon, na ipinaliwanag ito na tungkol ito doon sa lupa. Na yung lupa ay ang puso ng tao at depende kung ang puso ng tao ay mabato, madawag, o sa tabi ng daan, o ito ay mataba. Ang salita ng Diyos, which is yung binhi, ay magbubunga ng napakasagana. No?
Pero gusto kong i-shift ng kaunti yung pagtingin natin dito sa talinghagang ito. Alam po ninyo sa Palestina, no, sa ancient Palestine, hanggang ngayon naman, ang lupa nila doon ay hindi kamukha ng sa atin. Ang lupa ng Pilipinas, napakataba. No? Perfect para sa agricultural industry. Sa Palestina, ang lupa doon may maliit na bahagi na mataba, pero malaking bahagi nila ay maladesyerto. Bukod sa maladesyertong bahagi, malaking bahagi pa rin ng kanilang kalupaan ay mabato. Hindi fit para magtanim at magkaroon ng malaking ani. Sabi rito, yung magsasakang lumabas ay naghasik. May binhing nalaglag sa tabi ng daan, may binhing nalaglag sa batuhan, may binhing nalaglag sa madawag lugar, mayroon ding nalaglag sa matabang lupa. Kung alam ko na ang lupa namin ay limitado, ang bahagi na mataba, isasaboy ko ba ito at hahayaang mapunta doon sa iba't ibang klase ng lupa? Di ba hindi? Kung alam ko na ito ay tutubo lang ng maganda sa matabang lupa, ba't ako pupunta dyan? Dito ko lang isasaboy ito. Kasi dito siya tutubo doon sa matabang lupa. Kaya, parang hindi yata mahusay na magsasaka ito. Parang hindi siya magaling na maghahasik. Kasi parang waldas yung kanyang ginagawang paghahasik ng binhi. No? Pero dahil nga hindi ito tungkol sa pagtatanim, kundi tungkol sa paghahasik ng salita ng Diyos, sa bawat isang tao, mayroon akong gustong tingnan nating mabuti. Ang titingnan natin dito ay hindi yung lupa, kundi yung naghahasik. Sa mahabang version ng pagbasang ito, inilarawan ni Jesus na ang naghahasik ay walang iba kundi ang Diyos. Diyos. Hindi mo pwedeng sabihin ang Diyos ay isang tangang magsasaka. Pansinin mo, alam niyang ang lupa rito ay madawag. Alam niyang ang lupa dito ay mabato. Alam niyang ang lupa dito ay nasa tabi ng daan. Pero inihasik pa rin niya. Gusto kong tingnan natin ngayon itong manghahasik na Diyos na tumataya at sumusugal sa ibang klase ng lupa. Kasi, sino ba sa atin ang makapagsasabing, ako, matabang lupa ako? No? Wala. Ako mataba. Pero lupa, no? Walang makapagsasabi sa atin. Panginoon, ako mabait. Lord, ako, mahusay ako. Panginoon, ako po ay nagdadasal. Panginoon, ako ay nagsisimba. Hindi ako lumiliban. Walang makapagsasabi sa atin at walang makapagmamalaki sa Panginoon na siya ay matabang lupa at karapat-dapat siyang hasikan ng salita ng Diyos. Wala. No? Pero, heto ang Panginoon. Sumusugal. Kasi ang bawat isa sa atin, maaaring isa tayo doon sa madawag, sa mabato, doon sa nasa tabing daan. Pero heto ang Diyos, tumataya. Baka may tumubo Baka may lumabas kahit papano. Kahit itong taong ito'y salbahe sa kapwa, baka may tumubo. Kahit itong taong ito'y hindi masunurin at sumasagot sa magulang, baka magkaroon ng bunga sa kanya Kahit na hindi responsabling magulang ito, kahit palamura, sinungaling, may ginagawang hindi tama, hindi tapat. Pero ang salita ng Diyos isinasaboy pa rin niya. Kasi hindi sinabi ng Panginoon na hihintayin ko muna kayong maging matabang lupa tsaka ako ibibigay sa inyo ang aking salita. Hindi. Ipinagkaloob ng Diyos ito sa lahat sa pag-asa na baka mayroong tumubo at umusbong sa Kanya. At kapag nangyari ito, doon ka magsisimula ngayon na magsumikap na maging matabang lupa at bukas sa Kanyang salita upang anumang ihasik ng Panginoon sa iyo, magkaroon ng sangkatutak na bunga.
So this is not just about the kind of soil. No? This is about the farmer or the sower that sows the seed of life into the different kinds of soil around him. Napakabuti ng Diyos. Dahil ang Diyos pala ay isang Diyos na mapagtaya sa atin. Isang Diyos na umaasa. Isang Diyos na nagbabaka sakali. Anumang klaseng lupa tayo. At ngayon, alam na natin na ganitong klase pala ang Diyos natin. Ano ang magiging sagot natin dito? Ano ang magiging tugon? Magpapatuloy ba tayo sa pagiging lupang mabato, madawag, tabi ng daan? Hindi na. Kung matino kang tao at alam mo na mayroong nagtumataya sa iyo, nagbabaka sakali sa iyo at walang ibang hangad kundi ang mapagkalooban ka ng buhay, kaligtasan at ng kanyang pagmamahal, magsusumikap kang maging matabang lupa. Dito ka ngayon kikilos gamit yung biyayang ibinigay na niya sa iyo kahit hindi ka naman talaga karapat-dapat upang magsimulang maging bukas sa anumang inihahasik niya sa atin. Uulitin ko na pakabuti ng Diyos. Ipinagkakaloob niya ang kanyang biyaya sa lahat anumang klasing lupa ka. Tumugon tayo ng may pananampalataya, ng may pagmamahal, at pagsumikapan natin na anumang ipinagkakaloob sa atin ay ating mapagyaman. Tanda ng ating pagmamahal at pananampalataya sa mapagtaya at sumusugal na Diyos sa ating lahat. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao siya na lamang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria Virgen, pinagpasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao, na may ikatlong araw na buhay na muli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula, paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, idalangin nating mamunga ng sagana sa atin ang salita ng Diyos at maihasik sa lahat ang kanyang binhi ng katapatan at katotohanan. Ating isamo, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa simbahan, upang kanyang maihasik at mamunga ng sagana ang binhi ng mabuting balita, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga bansang nakaririwasa, upang maibahagi nila ang kanilang yaman sa mga kapuspalad at nangangailangan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Para makamit natin ang nagbibigay buhay na ulan, at ang kaaya-ayang panahon nang ang binhi ng lupa ay tumubo at mapakain ang mga nagugutom, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating sambayanang Kristiyano, upang patuloy na maghasik ng binhi ng buhay na marangal at matapat, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga magsasaka, upang ipag-adya sila sa matinding tag-uyot na dulot ng El Niño, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng yumao, upang anihin nila ang binhi ng mabuting kanihasik, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami.
Amang maawain, dinggin ang aming panalangin. Itulot mong ang iyong salita ay magbunga sa amin ng sagana nang maihatid namin sa lahat ng bansa sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kaparihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sumasamong sambayanan at tanggapin mo ang mga ito para madagdagan ang iyong kabanalan sa mga nananalig na tunay sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo at pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Noong gabing ipinagkanulo siya, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Sa puso at pagkabuhay, namin lubos ang tunay. O Jesus, aming Amay, ligtas mo aming tanan. Jesus, aming Amay, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Santo Papa at ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. At sa Diyos Ama na naghahasik ng kanyang salita sa puso ng bawat isa, sama-sama tayong manalangin. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sa pagkatanda. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo At sumayo rin. at ibahagi natin sa isa't isa ang kapayapaan ni Kristo. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, narito si Kristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong tatanggap sa Kanya sa banal na piging. Panginoon, hindi ako Hindi ako karapat-dapat na na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ama naming mapagmahal, kaming mga pinapagsalo mo sa piging na banal, ay makatatanggap nawa ng bungang karagdagan ng iyong pagliligtas na aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Kung inyo pong napansin ng mga nakalipas na mga linggo, laging mayroon tayong second collection. Ito po ay naiulat sa akin na nakalaan para sa mga naging pagawain ng ating, lalo na po ng kumbento at yung pagbabayad ng, kumbaga ay yung parang utang natin sa construction at sa kontrakto. Ngayon po ay mula nung last week at ngayong linggo, napansin niyo wala na po, inalis na natin yung pong second collection na ito. Nakabayad na ba? Hindi pa. May utang po pero maliit na lang. At alam ko namang hindi pababayaan ng Panginoon ang kanyang simbahan at hindi nyo rin kami pababayaan. Kaya inalis na po natin yung second collection. Maliban po kapag mayroong utos mula sa diocese na may kinalaman po sa mga gawain ng simbahan dito sa atin sa Pilipinas, kung galing sa CBCP o para sa ilang mga paglalaanan, lalo na kapag panahon ng sakuna at ng mga charitable initiatives ng simbahan. Muli po, pasasalamat namin sa inyong lahat, sa inyong naging mapagbigay na suporta sa ating pong parokya, sa ating simbahan. Pagpalain nawa kayo ng Panginoong Diyos. At sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain po kayo ng makapangyarihan at maawain nating Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Sumugal ang Diyos sa ating lahat. Pumayo tayo sa kanyang pag-ibig at kapayapaan na dulot ng kanyang salita. Salamat sa Diyos.